Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang matinding pasabog ang limanig sa bansa ngayong araw matapos ihain ng Korte Suprema ang isang reklamo laban kay President Kuting ng Norte Jr. Kaugnay sa isang videong isiniwalat ni Congressman Rodante Marcoleta, ang naturang video manu ay naglalaman ng ebidensya ng katiwalian na kinakasangkutan ng ilang opisyal ng pamahalaan. Ayon sa impormasyong inilabas, ang video ay ipinakita ni Marcoleta sa isang pampublikong pagdinig kung saan makikitang may di umano'y sabwatan sa pagitan ng ilang miyembro ng gabinete at pribadong sektor. Dahil dito nagpa siya ang Korte Suprema na maghain ng formal na reklamo upang mapaimbestigahan ang posibleng paglabag sa batas at pang-aabuso sa kapangyarihan. Mariing itinatanggi ng Malacanang ang mga aligasyon at sinabing isa itong hakbang na politikal upang sirain ang administrasyon. Gayunpaman, umani ng suporta mula sa ilang mamamayan at civic groups ang hakbang ni Marcoleta na nananawagan magkaroon ng patas at bukas na imbestigasyon sa issue. Habang patuloy na umiinit ang usapin, nakaabang ang sambayanan sa magiging tugon ni Pangulong Marcos sa reklamo ng Korte Suprema. Samantala, nangako si Congressman Marcoleta na ilalabas pa ang iba pang ebidensya sa mga susunod na araw. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Saldico at Quadcom, at kasama dito si Pangulong Bongbong Marcos lumabas na. Huling-huli sa kamera ang matinding plano na nagtagumpay itong Quadcom sa pagkontem ng isa sa mga opisyal ng Office of the Vice President. Kalat ngayon sa social media. Attorney Salpanelo may hamon sa mga congressman laban sa pagpapa-aresto or pagpapakulong dito kay PRRD. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At eto, naku po, lumabas na nga. Oo, nabunyag na, timbog sa CCTV leakage video ang sabwatan nila Trillanes, Garma, Saldico, Tamba, Quadcom at kasama dito si Pangulong Bongbong Marcos. At dito may isa ring sinabi itong si may patutsada itong si House Speaker Martin Romualdez mapatungkol kay BP Sara Duterte. Ano kaya itong sinabi ni Tambaluzluz dito sa isang interview na ito? Yan ang ating alamin dito sa video ito. Punta nga lang yun. Punta nga lang yun. Siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakisama na rin yung join button dyan, tsaka super thanks. So, pag-usapan muna natin itong may nakita kasi ako isang post. Isang post na kung saan tawang-tawa ko. Ewan ko, hanapin ko lang saglit. Ito. Yan. Ito, pakita ko na sa inyo. Huwag na kayo mainip. Ito na, pakita ko na. Oy, grabe Gravity. Ayuda on the way na sa mga lugar na hindi nasalanta ng bagyo. Sino itong nasa pic? Si Tamba. Grabe, dahil pero. Sana all, no? Grabe yung pera, isang trucks. Oo, ano to? Ito po ay grabe, kalat yung pera, yan yung mga meron pa sa likod, Ang ganda galing ng mga nag-edit ngayon, Ang galing ng edit nila, talagang kala mo siya talaga. Yan malapit na pala yung mga ayuda. Oo, darating din ang karma sa buhayang ito. Sabi ni Andrew Yodato. Buhay, hari ng mga ito. Uhaw na uhaw sa kapangyarihan, sabi ni Melvin.
Galing no sa panahon natin ngayon no, pag kahit wala kayong kahit walang bagyo sa lugar nyo may ayuda. Mapapasana all ka na lang talaga Sana all. O samantalang puntahan natin ang pahayag, hindi pala muna, mamaya na yung pahayag niya. Puntahan natin itong sinabi o mga congressional hearing versus PRRD block at recycle propaganda, sabi ni Attorney Sal Panelo. Panoorin natin yan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang hamon ni Attorney Salvador Panelo sa mga nagsasabing may mga ginawang paglabag sa batas ang dating Pangulo sa kanyang war on drugs. Pero ni isang kaso kaugnay dito ay wala pa ring isinasampa. Ani Panelo, tumatanda na lang daw ang dating Pangulo. Hanggang congressional hearings na lang ang mga kalaban o kritiko nito. Yan ang balita ni Sara Santos. If they have the evidence, if they have the goods, why haven't they filed it? For God's sake, just file the case. Dana, recycled pa. Yan ang bansag ni Attorney Salvador Panelo, Ganun, dating Chief Presidential Legal Counsel, sa mga hakbang ng politiko na laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang taon nang pinapanagot ng marami si Duterte sa umano'y extrajudicial killings sa kanyang war on drugs, pero tumatanda na lang ang dating Pangulo ay hindi pa rin sila makapagsampa ng kaso gaya ng hamon ni Duterte. Bago lang sinabi ng dating Pangulo, napakawala raw si dating Senador Sonny Trillanes ng Malacanang dahil hindi siya naniniwala na kumikilos ito sa kanya lamang sarili. Pero hindi rin nagtagal at itinanggi ito ng palasyo. Ani Executive Secretary Lucas Bersamin, hallucination o guni-guni lamang ito ng dating Pangulo. Siyempre, hindi nila uaminin. But regardless, kung saan man ang gagaling, kung sino man ang tumutulong sa kanya, sa kanyang paninira, talaga naman walang basihan lahat yan. Giit ni Attorney Panelo. Tsaka ito kung hindi man bata ng gobyerno itong si Trillanes, bakit hahayaan ng gobyerno na magkalat ng katangahan si Trillanes sa hearing? Bakit nandoon si Trillanes sa hearing? Siyempre isipin ng Pilipino ganito. Usapang AJK. At nung panahon ni Trillanes, palagi niya sinusulong yung about dyan sa war on drugs si PRRD. Bakit biglang nandun yun? Hindi ba iniisip ng presidente na magmukhang katawa-tawa ang Congress dahil kay Trillanes? Kung may concern siya sa gobyerno. Kasi isipin nyo maigi kung may concern so ibig sabihin, walang concern si Marcos sa congressman o sa congressional na magmukhang katawa-tawa ito. Kasi alalahanin nyo, matagal nang inaano ni Trillanes yung about sa AJK na yan. About dyan sa mga hawak niyang basurang dokumento. Pero hanggang ngayon, hindi naman napatunayan yan. So, dinala pa sa hearing sa Congress. So, hinahayaan lang ba ni Marcos na magmukhang katawa-tawa ang Congress dahil kay Trillanes? Iisipin nyo maigi yun, di ba? Kasi kung ako, bilang presidente ako, bakit ko hahayaan na magkalat ng ganyang klaseng basura sa bahay ko? Sa mismong pinamumunuan ko? Di ba? Isakop ng presidente ang Congress na yan Kasi ito ba pinakamalupit dyan? Tatanda, tama yung sinabi ni Attorney Sal Panelo. Natatanda lang si PRRD hanggang ngayon, wala pa rin makukuhang kaso. Wala pa rin may sasampang kaso. At bakit hindi masampasampahan ng kaso si PRRD? So hindi naman natin din kagustuhan na masampahan ng kaso si PRRD. Pero kung isipin nyo maigi, may korte tayo. Kung talagang lumabag sa batas itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dapat dalhin sa korte at sampahan ng kaso. Nakahanda naman inuutos na nga ni PRRD na sampahan siya ng kaso Bakit hindi siya masampahan? Bakit hanggang ngayon nasa hearing pa rin? Bakit kailangan pang i-hearing kung talagang gusto nilang mabigyan ng hustisya yung mga adik na ng mga namatay?
Hindi sana diretso nila sa korte para magkaroon ng sinatawag na hustisya. Hustisya para sa mga adictus. Gago! Diba? Yun eh. Yun yung palaging si PRRD na nga mismo nagsabi na ganun yung gawin eh. Tapos nangyayari ngayon bakit hanggang ngayon wala silang may sampan na kaso. Bukod sa wala silang may sampang kaso, wala rin silang mapakitang ebidensya. Lahat ng ebidensya, katulad ng ebidensya ni Trillanes, galing lang sa bunganga niya. Kung yung sinasabi nito, sino ba yung nagsasalita kanina? Sino yung ito, asan na yan? Itong lalaki na to, sino to? Kung ito ay sinasabi niya na hallucination lang daw yung sinasabi ni PRRD, mukhang sila yun. Mukhang sila yung nag-hallucinate na kasi yung ebidensyang hawak kwentong barbero lang. Galing sa bunganga lang ni Trillanes. So baka sila yung hallucination. Persamin, hallucination o Persamin pala. guni-guni lamang ito ng dating Pangulo. Siyempre, hindi nila uaminin. But regardless kung saan man ang gagaling, kung sino man ang tumutulong sa kanya, sa kanyang paninira, talaga naman walang basihan lahat yan. Giit ni Attorney Panelo, gagamitin ng mga kalaban ni Duterte ang mga pagdinig sa Kongreso. Masira lang nila ang dating Pangulo. Kahit na anong gawin niya, talagang dinidismiss ang kaso laban kay Presidente Duterte. So, the best remedy para sa kanila at sa mga kaalyado ng mga yan, gamitin nila yung Kongreso, gamitin nila yung mga hearings dyan para buhayin muli yung mga paninira kay Presidente Duterte. At hindi yung magtatagumpay yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Chara Santos, SMNI News. Hindi naman talaga magtatagumpay yan Ngayon nga lang, kitang-kita naman, di ba? Tsaka wala naman silang sapat na ebidensya na maipakita. So panoorin Yung nyo na. comment si Vice President Sara Duterte tungkol sa pagkakakilanlan ng isang Mary Grace Piatos na isa raw sa mga nakapirma sa acknowledgement receipts para sa confidential funds ng kanyang opisina. Hindi pa raw nakikita ni VP Sara ang mga dokumentong may pirma ni Piatos. Hindi naman din ito dumadaan sa kanya. Isa ang pangalan ni Piatos na lumabas sa higit 1,000 resibong ipinasa ng OVP sa Commission on Audit para mabigyang katwiran ang paggasta ng opisina sa 125 million pesos na confidential funds noong 2022. Hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives and sino ang nag-handle noong mga documents. So ibig sabihin pala, yung mga dokumento na inilalatag dyan sa hearing or dyan sa Quadcom, wala palang kaalam-alam ang Office of the Vice President yan. Naku po. Gago! No, wala palang kaalam-alam si BP Sara doon. So sa madaling salita, pwede ngang sabihin lang na gawa-gawa na naman yan. Ayan na naman yung panibagong drama ng Quadcom. Okay, gets ko na. Akala ko pa naman, ibinigay yon ng Office of the Vice President. Hindi pala. Tsaka bakit sasabihin ng TV5 no comment? May nagsalita naman si BP Sara. Grabe talaga mainstream ng dyan. Ang gagaling nyo. Tumanggi ring magsalita ang OVP kasunod ng pagkakadetain ng Chief of Staff nitong si Zulica Lopez matapos i-contempt sa House hearing kahapon. Na-contempt si Lopez dahil umano inimpluwensyahan niya ang hearing nang sumulat pala siya sa Commission on Audit para hilinging huwag maglabas ang ahensya ng mga report sa komite. Mga kapatid, Wala, kahit attorney ka na ngayon, kayang-kaya ka nilang durugin. Sila yung sila yung may hawak ng kapangyarihan ngayon samantalang ito, panoorin natin tong sa buwatan na sana yan. Ito pala yung sinabi ni Tambo.
Oo, ito, Speaker Martin Romualdez kay BP Sara Duterte, dapat lang siyang sumipot at magsalita. So kayo, kami naman mga netizen, magsasalita din kami. Kasi ikaw yung leader ng House, ng Quadcom na yan, ng House hearing. Siya yung presidente dyan President, House Speaker, di ba? So dapat ikaw rin pala, Martin Romualdez, sumarap ka din kay PRRD or kay BP Sara pag napatawag nyo siya. Hindi yung gusto namin Sarah was asked, ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon? And she answered, sabi niya, naawa daw po siya sa mga OVP officials niya, lalo na po doon sa ongoing hearing ng government dahil nadadamay daw po sila. Di dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo. Kaya dapat siya lang mag-explica. Huwag na lang yan bigay sa mga officials ng OVP. Siya lang magsalita. Yun na lang. Yung ibig sabihin pala, tama nga yung hinala natin. Na kaya laging pinapatawag yung so useless pala na ipatawag yung mga opisyal ng Office of the Vice President. 'Di ba? Useless pala naman bakit yun ang pinapatawag ng ng hearing ng houses ng Quadcom. So ibig sabihin kaya lang pinapatawag sila para i-contempt sila na i-contempt, igipitin sila ng gipitin para humarap at mag-oath si BP Sara, ganun. Ang galing. Ang galing mong kupal ka. Ay, sorry. Sorry. May di lumabas din sa bunganga niyo. Diba? Huling-huli. Walang kawala. Ulitin pa natin Si VP Sara was asked, ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon? And she answered, sabi niya, naawa daw po siya sa mga OVP officials niya, lalo na po doon sa ongoing hearing ng government dahil nadadamay daw po sila. Di dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya dapat lang siyang sumipot at mag-oath, magsalita at mag-explika. Sabi ni Martin yan siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga yun naman pala siya lang ata ang may alam kung paano ginastos yung budget. Ngayon, kung ayaw kayo siputin ni BP Sara, magantay kayo. Bakit pipilit na pinapatawag yung mga opisyal? At paulit-ulit naman ng sumipot yan sa inyo. Pag sipot, contempt nyo agad. Yun nga talaga. Gigipitin nga nila talaga ang opisyal ng Office of the Vice President para para mapasipot nila si BP Sara. Samantalang ito, mapunta tayo rito sa Buatang Castro at Akop Booking para gipitin si BP Sara, BBM napahiya sa di pinansin sa event. Kawawa naman, ba't di nyo pinapansin yan? The worst president ever daw yan ng Pilipinas tapos di nyo pinapansin. Isang nakakahiyang tagpo ang nangyaring ito na nasaksihan ng mga netizens. Sabi nagwawala yung taong bayan sobra yung kaway sobrang dami, hindi mo makita yung mga mukha ng tao. Pasok ng BBM sa isang event, nakatunga nga lang ang mga tao. Pero siya, panay ang kaway. Pero hindi siya kinakawayan ng mga netizens. Tila sila yata. Ang sakit nun, kaway ka ng kaway tapos walang pumapansin sa'yo. Ayop na yan. Ang lupit no? Mga nabudol ni The Junior, hindi na sila masaya. Ang mga nabudol ni BBM noong nakaraang eleksyon. At tila sila ay hindi na masaya. Kitang-kita natin mga kasweet. Panay ang kanyang kaway. Hindi pa umabot yata ng 10 ang kumaway sa kanya. Abangan ang buong detalye sa buong video. Siyempre, alam mo, kaya maraming tao dyan. Kaya maraming taong pumunta dyan, siyempre, sa ayuda.
Pero yung sasabihin nila na mahal ka nila kaya pinuntahan, di katulad sa mga Duterte, di ba? Kaya daw may alam ang taong bayan na may pupuntaan ng mga Duterte, dumadaming tao dahil gusto nilang makinig at gusto nilang makita ang mga Duterte. Hindi dito dahil sa ayuda lang eh. Yun lang. Samantala, tila mission accomplished ang dalawa ni Acop at ni Franz Castro. Hayon, naghawak pa ng kamay at tila nagsasayaw pa. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa pagtapos mission accomplished nga daw. Pagkatapos may pa-contempt si Atty. Lopez, tuwang-tuwa si Castro. Nagsama pa yung dalawang NPA ba? Tuwang-tuwa nang mapakontempt ang Chief of Staff ni Vice President Sara. Kitang-kita nyo naman ang kanilang saya at galak. Grabe, ano nang nangyari sa'yo, Acop? Samantala, isang malaking kahihiyan para sa Kongreso, sa Quadcom, ang maipakontempt ni Franz Castro, si Atty. Lopez, na maganda ang credibility, maganda ang record, at napagalaman pa na isang IP lawyer. Ayon sa post ng The Shaman of Mindanao, Attorney Zuleika Lopez is an IP lawyer. Her heritage is mixed, but anthropologists cite both Monovu, Tagabawa, and Klata descent. This can be said because she comes from one of the most... tatay, anak pala to ng Judge Jose B. Lopez. Naku po. Tapos pinakontempt lang ng isang convicted child abuser na si Franz Castro. Lupit. No? Ganun lang yun. Stop na natin. Nainis na. Ito tayo, magano na tayo dito. Yan, rumekta na tayo dito. Ito, panoorin natin to. Nabunyag na timbog sa CCTV leaked video ang Sabuatan, Trillanes, Garma, Saldi, Tamba, Quadcom at BBM Bangag. Ayan na. Panoorin natin to. Tanong sira nyo sa mga Duterte, mismong kayo ang gumagawa ng paraan para mas mahalin pa ng taong bayan ang dating Pangulo. Ito ang naging buwelta ng ilan sa ating mga kababayan. Yung kaninang video na pinapanood ko sa inyo, si Marcos kaway ng kaway. Si PRRD hindi pa kumakaway, naghihiyawan na yung mga tao. Ayun di ba? Ayan, matapos mangyari ang pagdinig ng Quad Committee kung saan mag-isang humarap ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte at isa-isang sinagot ang mga akusasyon laban sa kanya. At sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta, nagsalita na at binasag ang buong katotohanan matapos tila i-expose sa publiko ang di umano'y masamang plano ng Quad Committee sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ipinaliwanag rin ni Kong Marcoleta kung ano ang mali at halatang sinadyang gawin. Karapat-dapat nating paniwalaan to si Kong Marcoleta dahil alalahanin natin, isa rin to sa parte ng komite noon. Tinanggal nga lang dahil napag-alaman na kakampi ng mga Duterte. So yung mga sinasabi nito ni Kong Marcoleta may posibilidad na totoo. Kasi dati siyang nandiyan tinanggal nga lang siya dahil hindi siya kakampi ng mga kupalo soldier ni Tamba. ng Quadcom sa nangyaring pagdinig sa Kongreso. Totoo kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa ibatikan, kamakailan nga lamang nagtrending ang pagharap ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quad Committee ng Kongreso na kung saan ay mag-isa ito at matapang na humarap sa di umano'y mga scripted na katanungan ng ilang mambabatas na tumagal ng mahigit sa 14 hours na pagdinig. At ngayon sa isang pahayag, tila in-expose ng Sagip Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta ang di umano'y masamang plano ng Quadcom laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para di umano pahiyain, durugin ang dating Pangulo sa harap ng publiko.
Pero bakit aniya hinayaan daw ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte na pumunta sa pagdinig ng Quadcom kahit mag-isa lang siya? May 3 namang kasamang abogado ang dating Pangulo pero hindi ito hinayaan ng Quadcom na tulungan ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Wala itong dalang kodigo o script at tanging candy na white rabbit lamang ang kanyang bitbit. Nga yung isa sa akin na biliban dyan no? Mapapansin nyo, lahat ng ang daming kasagutan nila pero isa lang naman. Una, hindi naman mahihirapan si PRRD dun sa mga tanong nila kasi nga isipin nyo, palos paulit-ulit lang din naman. Pangalawa, dun mo maanuhan na hindi scripted yung sagot ni PRRD dahil wala man lang siyang bit-bit na kodigo. Halos lahat ng nagtanong sa kanya, nagbabasa Halos lahat nung nagtanong sa kanya may mga papel, may mga script. Samantalang si PRRD wala makikita niyo meron ba? Hindi lang meron. Yun pa kay Congressman Marcoleta, sinadya di umano ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte para ma-expose at makita mismo ng sambayanang Pilipino kung gaano kawalang kwenta ang mga congressman sa Quadcom. Dahil kahit alam na nila kung ano ang totoo, gagawin pa rin nila kahit mali para linlangin ang sambayanang Pilipino. Totoo naman yun. Dahil nga dito sa pagharap ni PRRD, doon nating napagtanto na basura ang nangyayaring hearing niya sa Quadcom. Masakit man pakinggan pero yun ang totoo. Bakit? May nagawa ba? Ang ba't hanggang ngayon wala pa rin na ipapataw na kaso kay PRRD kung nagkasalayan sa batas. Hanggang ngayon malaya pa rin. Baka umabot na ng 100 years old si PRRD, wala pa rin kaso yan. Kayo na nga hinahamon na nga kayo ni PRRD. Kasuhan nyo na ako. Lahat haharapin ko. Basta dun sa korte, hindi dito sa House of Representatives. Bakit? Yun na ba yung bagong hukuman ng Pilipinas ngayon? Hindi naman Sa kung ano talaga ang katotohanan. Pero tila hindi sila nagtagumpay. Tila yata ang nabaon sa kahihiyan. At tila na real talk ang ilang mambabatas kay dating Pangulong Duterte. Ipinaliwanag rin ni Kong Marcoleta kung ano ang mali at halatang sinadyang gawin ng Quadcom sa nangyaring pagdinig ng Kongreso. Nang lumabas ang balitang ito, hindi naman napigilan na marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social malasakit. Mga balita sa mga PSG. At karang balita ko totoo ba? Ewan ko kung mayroon nata nagmumove ngayon, ang PMA alumni ay parang balak siyang palisin si Trillanes. Meron nata silang grupo, yung mga general na mga nagsipagtapos ng PMA, parang gusto siyang i-expel sa Philippine Military Academy alumni. Bahala sila dyan. Yan, hindi natin alam kung tutuloy nila yan. Sana mangyari nga, Sana, hindi ko lang alam. Trillanes nahuli sa hotel ni Saldico, nakipagkita umano kay Garma. Umano'y tinatagong plano ng Quadcom sa buwatan. Kumakalat na sa publiko. Speaking of Trillanes pala, kung may singit ko lang totoo kaya itong nabalitaan natin? Di ba kasi pilit po na tumatanggi itong si dating senador Sani Trillanes na hindi siya nakikialam sa mga iniimbitahan diyan po sa Quadcom. Meron pong nakapagpadala sa atin ng impormasyon. Totoo ba ito na parang meron hong bahid na katotohanan October 26 diyan po sa Midas Hotel, Kong. Ang Midas Hotel, pag-aari ni Congressman si Saldico. Saldico. Yun, tama. Naku po. Hindi to hindi to di umano talagang sinabi ng Net25 yun. Hindi magbibitaw ng isang balita ang Net25 na ikakasira nila, tandaan nyo yan. May matinding rules ang Iglesia ni Cristo kaya hindi nila sasayangin yung kanilang pangalan para lang dito sa fake news kay Trillanes. Kaya kung talaga mukhang totoo to na nakita nga or nahuli si Trillanes doon sa kondo ni Saldico. Sabay pala na-ari niyan? Oo, dating partner sila dyan nila Kong Albit. Ngayon partner niya dati si
dating Senador Manny Pacquiao. Ganun ba? At saka yung aking classmate sa Harvard. Oo. Si Mayor Abby Benitez. Opo, oo. Pero parang nagkahiwa-hiwalay na. Ang may-ari na lang si Sabi na ng tama, oo. Congressman Saldico na siya yung ating chairman ng Appropriations Committee. Opo. May nakapagpadala sa atin ng impormasyon eh. Pero teka muna, bago mo ituloy yan. Oo. Lagyan lang natin ng timeline para maintindihan natin mga babayan. Oo. Una, sinabi natin, nakita si Trillanes doon mismo sa Quadcom, di ba? Sa mga unang hearing, di ba? Mga chairman's office. Oo. Oo. Nakita ko yun doon sa program ninyo eh. Ayun Opo, nga. oo. Nasa Guam ako noon eh. Ganun ho ba? Natatawa ko. Oo. Biglang tumapang itong mga bata ko. Ano kaya nakain? Ang una ko naisip, Oo. ano kaya ang nakain nila? Tama. Pagkatas, iniba ko yung sarili ko. Baka wala silang nakain. Yun na nga po. Alin kaya sa dalawa? Pero yun, bibiruin ko sana kayo. Di ba nung pag-uwi ko, tinext kita kagad? Yes. Diyan, bakit bigla kayong tumapang? Ganun pala po pag wala nakain, nag-hallucinate. Nag-hallucinate ko. Kasi sabi nila sa atin noon, ako yan tatlong isip nyo lang yan. Di hallucination nyo lang na si Trillanes na nakikialam dyan sa Quadcom. Oo. Kaya lang, Dito pumutok yun eh. Obvious naman eh. Obvious naman na pinapakailaman ni Trillanes yung Quadcom eh. Ba't nandun siya? Kung umasta nga lang siya, parang kabilang siya sa mga ano doon na nakaano doon sa komite. Oo, 'di ba? Kaya nga tong sinasabing video na nahuli si Trillanes sa kondo ni Saldico at nakipag-usap kay Garma, may posibilidad na totoo to. Lalanin natin tignan mo, ito pa pinakamasama niyan, ang dami nilang witness. Andyan si Garma, si Espinosa, si Sabakwin lang ang humarap. Ang tanong, ba't hindi kaya nila hinaharap tong si Garma? May bali-balita na nasa ibang bansa na nga daw to, na pinaalis na daw. O pwede rin na baka ginagawan pa ng matinding script bago hiharap kay Duterte. Baka ganun. Yun na nga po ako. Anong naging batayan nyo? Yun nga, mabuti nga, nabuksan natin ito eh. Ayun na nga. kasi doon sa una ko, hindi ka naman makakalagpas sa una, CCTV ng Congress. Oo. May mga tao makakakita sa'yo. Kahit idininayin niya noon yan. Paano nyo nakuha yung Alam niyo naman tayo CCTV? Meron kami may mga kaibigan tayo dyan sa Talagang may connection pala kayo. May intelligence tayo eh. So, base sa CCTV, ano yung napatunayan doon? Mukhang siya ang nagbibigay ng mga command. Ganito, ganyan. Hindi, sa CCTV, ano yung nakita doon? Ikuwento ninyo para... Di umano'y pinupulong. Di umano? Nakita na nga eh. Ano ginagawa niya? At nasaan siya? Anong oras? Anong araw? Yung mga ganun. Hindi muna namin sasagutin kong yan, ha? Dahil yan eh. Sensitibo. Dito. Natatawa ko doon sa mga kasama ni Kong Marcoleta. So dito, ang laman daw ng video ay ng CCTV video ay pinupulong or parang ini-instructionan ni Trillanes etong mga kausap niya kung anong mga dapat gawin sa Quadcom hearing. Ay naku, dapat kasi ilabas nyo na yan. Sinabi nyo na rin din naman Net 25, ilabas nyo na para mapanood na namin lahat. Baka mapahamak yung ating Pero, nung pumunta si Pangulong Duterte, parang inamin na niya dyan, di ba? Kasi personal napilitan siyang pumunta. Di ba? At sabi dati, hindi siya nakikialam kasi pag-uusapan niya na ICC pala niya. Ngayon, inamin pala talaga siyang may koneksyon. Nung natanong siya, di ba? Ito bago. Ito naman. Pasabog mo ngayon. Dahil sa tayo nag-hallucinate. Sabi nga ni Executive Secretary, hallucination nyo lamang yan. Siguro nga, nag-hallucinate siguro. Kasi ang sinasabi, dyan daw po sa Midas Hotel, October 26, sa pagitan po ng alas 10 ng gabi. May oras pa. Hanggang alas 12 ng hating gabi, binibriefing daw ho ni dating Senador Sonny Trillanes, ito pong si Colonel Ruina Garma, Kong. Ako po. Gago! Galing, no? So, kinakausap daw po ni Trillanes itong si Ruina Garma na mga gagawin doon sa Quadcom. Bakit hindi sumipot?
Baka dahil siguro baka nalaman nilang nakuhanan sila ng CCTV. Ngayon, malamang sa malamang, burado na yun. O baka hindi naman talaga CCTV ang kasi isipin nyo maigi, kung condominium ni Saldico yun, hindi CCTV, buburahin agad yun, di ba? Baka malamang sinabi lang na CCTV pero may nakapag-video sa kanila nun. Wala ba kayong CCTV na ipakikita na yung araw na yun pumasok yung dalawang katauhan na yun sa Midas Hotel? Yun ang... Para mapagtibay natin. Mahirap yung nag-aakusa tayo pero baka naman hindi. Baka nga po hindi. Ako naman siguro nasabi ko, baka nag-hallucinate lang siguro yung nakapagbigay sa atin ng impormasyon. At nung sumunod na araw, meron pa siyang isang binibriefing daw Na isang huwag natin sabihin na nag-hallucinate yung Ibig sabihin, ang daming binibriefing ni Trillanes. Lupit ni Trillanes ngayon may level up ka na. No. Ako po. Kayo lang pero yung baka naman kumpleto sa pagkain yun. Ay baka nga po, yun ay baka sa atin na impormasyon. Baka totoo yung sinabi niya sa'yo. Ayun nga po. Hindi ko na, sa next time ko na babagitin kung sino yung pangalawang kanya binibriefing. So, 2 tao yung nagbigay ng impormasyon. October 26 at saka 27, Midas Hotel, pagitan po ng alas 10. Na araw. Yes po, alas 10 ng gabi. Parehong oras, gano'n? Mga ganun daw po, nasa pagitan ng ganung oras ko. Siguro itatanong nila, ano namang masama? Bagay, wala ka siguro namang masama yan. Kung binibriefing na naman pala niya. Kung sino man na binibriefing niya doon. Sino nagsabing, Wala namang masama na magkita si Garma at si Trillanes. Ang masama nito, nagkataon pa na may Quadcom hearing. Kaya lalahanin natin si Trillanes, matagal nang galit yan sa mga Duterte. At matatandaan din natin si Garma, ito may yung witness yan laban sa mga Duterte. So, ano iisipin ng tao doon? So, masama talaga yun. Tatlong taping naman. Masama. Kasi yun yung tanong ng vlogger sa atin. Mga vlogger. Ano namang masama kung nagtuturo si Trillanes? Ano namang masama kung... Nandun siya sa hearing. Sa hearing na yun. Hindi na maumaten doon. Lahat naman na niya, welcome doon. Ako nga niya. Tapos, ang pinakamalupit pa niyan, sa kondo pa ni Saldico. Wala namang masama yung magkita-kita sila. Pero alam na natin, common sense naman na kung ano yung pag-uusapan nila dun. Sino ba naman si Garma para kausapin ni Trillanes? Sabihin na natin na walang intention si Trillanes na makakuha ng impormasyon kay Garma. Kaya alam naman natin si Garma against ginawang testigo to laban sa mga Duterte. So ano pa bang magiging motibo nun? Ang magiging motibo nun, di kumuha siya ng impormasyon kay Garma or binibigyan niya ng impormasyon si Garma para idiin sa hearing, sa Quadcom hearing, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun na talaga yun. Ano pa ba isipin ng mga Pilipino dun, no? So yun, putulin na natin. So sana ilabas ng Net 25 yung yung video na yun. Hindi, para sa akin hindi CCTV video yun. Kasi kung CCTV video yun, binura na agad yun kasi condominium nga ni Saldico eh. So malamang video yan. May nakapag-video sa kanila na nagmi-meeting nga yung mga yan. So yan mga banateros, ano may kukomento nyo rito sa mga napanood at na-reactionan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po yung join button at super thanks at mega love shoutout sa lahat ng hero abroad. Saan man pong panig ng bansa dito sa ating mundo. At syempre dyan sa mga sa mga mahal nating senior citizen yan. At syempre mega love shoutout na rin sa Eagle. Yan, sa mga atit kuya natin dyan, sa lahat ng sumusuporta sa Banateros Brothers, especially